Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sister Edelvisa Macua from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Joshua 19 verse 43 to 46 at pinamagatang The Remaining Towns of Dan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoong, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng magandang mensahe na ito. Nawa po, bigyan niyo po kami ng karunungan sa mensahe pong ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa inyo, ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa mensahe na ibinigay ng Panginoon na matatagpuan sa Joshua 19 verse 43 to 46. Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Hejud, Beneberak, Gat Rimon, Mijarkon at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Jopa. Sa talatang ito, nilalarawan ang bahagi ng mga pamamahagi ng tribo sa panahon ng paghahati ng Israel sa lupaing pangako. Ang bahaging ito ay nasa paglalarawan ng aklat kung paano pinamahagi ni Joshua ang lupain sa 12 tribo ng Israel. Sa particular, ang mga talatang ito ay naglalarawan ng mana ng tribo ni Dan. Ang Ekron ay isa sa 5 lungsod ng mga Filisteo na nagpapakita na ang lupain ng Dan ay nasa hangganan ng paggalit na teritoryo. Ang Jopa ay isang daungan na naging madiskarte sa ekonomiya ng teritoryo ng Dan. Marami sa mga bayang ito ay nasa mababang lugar. Ang Shepela, mataba ngunit madaling masalakay. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na katapatan ng Diyos sa pagtutupad ng kanyang mga inapo, pagbibigay sa kanila ng lupaing pinangako niya na ibigay. But Dan struggled to hold this territory. Sabi sa Hukom 1 chapter verse 34 to 35, hindi naman pinahintulutan ng mga Amoreyo na tumira sa kapatagan ang mga lahi ni Dan, kaya nanatili na lamang sila sa kabundukan. Determinado ang mga Amoreyo na huwag umalis sa bundok ng Heres, Ayalon at sa Albim. Pero nang lumakas ang kapangyarihan ng mga angkan ni Jose, pinilit nila ang mga Amoreyo na magtrabaho para sa kanila. At dahil sa panggigipit ng mga Filisteo, nang maglaon ay lumipat sila sa hilaga at sinakop ang Lish na pinangalanang itong Dan. Sabi sa Hukom, chapter 18, verse 27 to 29. Pumunta ang mga kalahi ni Dan sa Lish, dala ang mga Diyos-Diyosan ni Mikas, pati ang pari niya. Mapayapang lugar ang Lish at panatag ang loob ng mga mamamayan doon na walang mangyayari sa kanila. Nilusob ng mga angkan ni Dan ang Lish, pinatay ang mga tao at sinunog ang lungsod. Walang tumulong sa mga taga-Lish dahil malayo sila sa Sidon at wala silang kakamping bansa. Ang lugar na ito ay malapit sa lambak ng Bet-Rehob. Pinatayong muli ng mga lahi ni Dan ang lungsod at tinirhan nila ito. Pinalitan nila ng Dan ang pangalan nito ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan, na isa sa mga anak ni Jacob. Kaya, tinala ng mga talatang ito kung ano ang dapat manahin ni Dan, kahit na hindi nila ito lubos na matiyak nung una. Tayo po'y dumako sa conclusion. Number 1, God's promises and allocation is precise. Nais ng Diyos nakalagay ang kanyang bayan sa maayos at pinakamainam na kalalagayan. Number 2, God's provision is unconditional obedience. Ang dahilan kung bakit nais ng Diyos mawash out ang mga kalaban ng Israel ay upang walang balakid at mapakinabangan nila ang lupain ng mas angkop. Number 3, destroy the stronghold of the enemy. Nais ng Diyos puksain ang lahat ng angkan ng kalabang lahi upang hindi maging hadlang sa mga Israelita, ngunit hindi nila ito nagawa kaya nahihirapan silang makonquer ng buo ang lupaing nakabahagi na para dapat sa angkan ni Dan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aral na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Nanaway, maging aral at pagpapala ito sa amin. At maraming salamat din po sa pagtutuwid sa pamagitan po ng inyong
mga salita. Maraming salamat po. Ito po ay dinadalangin namin sa inyo na may mataas na pupurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.